ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululukod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panudyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes nga edisyon kita, Oktubre 24, 2025. Programa nga makadulong sa inyo sa labing uling ang balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Noblesa Taros. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Thank God it's Friday. Excited na rin mga empleyado nga mag-time out ka plus 5. Hindi na rin ilang kalatuan after sa ilang trabaho, sa ilang duty. Look forward na rin ilang weekend. Mahuway para sa mga nagtatrabaho Lunes to Biyernes. Pero may mga ara makita nga mga kauturan, no? Labi na mga nagtatrabaho sa call center, BPO, frontliners man naton sa ospital, medical professionals, nila ibang duty once they start. Just 48 hours, kanya-kanya. Pero ang mga empleyado diyan nga nagtatrabaho Lunes to Biyernes, excited na sila yung mag-time out karon. Subong no, Oktubre 24 kita next week, bundas na, konting kalalag. Kumusta mga preparasyon ninyo, no? Dira sa inyong mga tagsa ka lugar, amat na kabubala na kapaninlo. Pero sa pagpadulong na to, no, sa pila ka sementeryo diri sa syudad sa Iloilo, may pag-ibang shadow tawo. Bali sa mga sepulturero sa aton, next week ina pagpadulong sa mga oturan ta para nga magpaninlo sa ilang mga ano ang mga pansyon sa ilang mga nagtaliwan ng mata. Hindi, amo maning time na nagatipon-tipon kita. Mini reunion para sa mga kauturan ta. Duman ko ni isang una sang buhi pa ang lola ko sa father side. Kada piyesta minatay, kada tigkalalag. Dito kami na sa Banwa sa Labunaw nagatigkalalag. Galing subong sa 2013 sa nagtaliwan si Lola. Bihira na gito. Padulong sa Banwa sa Labunaw. For most of the time, sa Miangao. Kasi tumat sa akong pamilya, no, sa Guimaras. Next week, namo na ni mga sticky na lang mga pagkaon. Suman, kalapayate, bayi-bayi, bakal gini na. Kada pista minatay. Pero para sa akon, ang pagdumdum naton sa aton nga mga nagtaliwan ng himata, hindi lang dapat kada November 1, November 2, hindi dapat kada adlaw lakip din naton sila sa aton nga pagpanguwi. Sa aton
aton nga pagpangalagad subong hapon. Mga kabinan, kahapon ang unang hugnat no sang earthquake kag tsunami drills. Maging patigayon sa Office of Civil Defense sa Antique, pilot area sa provincial capital, sa probinsya ng Iloilo, sa mga coastal areas sang Banwa sang Banate, kag Iloilo City Hall, diri naman sa aton sa syudad sang Iloilo. Pila kita ka mga videos dira no. Kita naton karon sa aton nga mga kauturan. Nami gid yang pagwa no sa aton nga mga City Hall employees ay nag-duck cover ano gid sila. Sunod gid nila no mga dapat naton nga obrahon tag sa ka linog, kung may linog gid man nga magluntad diri sa aton. Samtang ang National Police Commission 6 may bago na nga regional director. Mga kabinan, magabiya na sa pwesto si Attorney Jerome Asuga bilang director sang Napolcom. Magabulos sa iya si Director Benjamin Florentino nga halin sa Napolcom Central Office. Kung nadumduman sang aton nga tagpalamati sang nagpungko si Director Asuga bilang director, na interview naton si director diri no sa studio sa Radyo Pilipinas. Hindi man ni iba si Director Asuga kay kaangkan man ni namon sa St. Vincent Ferrer si Attorney Jerome Asuga. Okay, ano gid lipay gid ang mga empleyado dira sa Napolcom sa iyaman nga pagpamulo, ang pila ka mga achievements nila nabangod sa iyang leadership style. Nati naga pamati. Minutos magaling sa taknang alas 2 sa hapon. Samtang sa ibang paginaton nga balita may job fair man. Ako karon ng detalye sinano kay Hope Torrechan. Yung hapon gid sa aton nga mga suki nga tagpalamati si Migo Austin Montaño sa Leyte, kay Migo Patrick John Herves sa Metro Manila. Ayan gid nga hapon kay Mama Andea nagalantaw man sa aton nga pagpangalagad. Nag-establishar lang kita sang koneksyon no sa Iloilo City Police Office. Punta ang mga pagpanghanda sang City Police Office ta sa nagailapit nga undas. Samtang sa ibang paginaton nga balita, ang Peso Iloilo may ginpatigayon nga job fair no. Untang detalye sa report ni Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon, Paul, may ginhiwat nga isa ka job fair o kon Peso Job and Migrants Fair 2025 ang Office of the Provincial Public Employment Service Manager paagi kay Dr. Cynthia Dario, ang Provincial Peso Manager sa Casa Real de Iloilo kahapon, no? So may yara sang 311 ka mga job seekers or Ilonggo job seekers
nga nagpasakop sa aktibidad kag nagtanyag sang 3,309 ka mga job openings, no? Do hindi gani kumbaga ang ratio bala 3,309 ka job openings and ara sa 300 no ang aton nga job seekers ga sululu bala ang aton nga mga bakante nga trabaho para sa mga Ilonggo job seekers naton. So lakip na diri ang 1,016 ka local openings samtang 2,293 naman ang overseas nga trabaho nga present no sang 17 ka local employers and 10 overseas agencies. So sa among job fair 22 Paul no ang hired on the spot sa ginhiwat nga Peso Job and Migrants Fair 2025. Sa iya nangin mensahe ginpabutyag ni Dr. Dario ang pagpasalamat sa tanan nga mga nag-participate kag ginpabutyag nga ang inisyatiba ang kabahin sang vision no ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. sa idalom sang More Progress Agenda nga maghatag sang trabaho, paglaom kag palangabuyan sa mga Ilonggo. So nag-upod sa pagbukas no sang job fair sanday Board Member Joanne Herminanda no ang chairperson sang Committee on Labor and Employment sa Sangguniang Panlalawigan si Sangguniang Panlalawigan Board Member Rolando Destura, Vice Chairperson si DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza Araman no si DOLA 6 Senior Labor and Employment Officer Danny Espinosa kag mismo no ang manager sang Peso Iloilo ang nagtambong no sa nasambit nga lihok. So ang job fair Paul hindi lang trabaho or mga employers ang ara dito but also ang mga different government agencies naton nag-upod man no sa nasambit nga job fair. Lakip na dira ang OWA no, DMW, DOLE, PhilHealth kag DSWD kay may set up sila Paul no nga mga help desk para sa on-site assistance sa mga nagapangita sa trabaho. Nagpalabot naman sa suporta ang Human Resource and Management Office no sa Iloilo Provincial Government sa mga aplikante. And also may libreng sakay no ang LGU San Miguel and Badyangan padulong sa Casa Real de Iloilo kung sa diin ginhiwat ang nasambit nga job fair Paul. Mga pila ang hard on the spot Hope. Yes. Mayara kita. 22 no ang hired on the spot kahapon no nga adlaw sa ginpatigayon nga Peso Job and Migrants Fair 2025. Ini sa 311 Paul no 22 ang hired on the spot. Meanwhile, madamo man no ang na-qualify for follow-up interviews no in the future. So pwede pa sa gihapon no may paglaom pang iba naton nga mga kauturan kay some of them are qualified for follow-up interviews. Namigid nga may mga amuni nga mga opportunities ang aton mga kauturan. Ilabi pa nga ti siyempre pulo pinot man kag ti namigid dinhi para sa mga fresh grads ta bala nagapangita sa trabaho nga isa lang bala ka venue damo na sila sang pwede ma-applyan. Yes, sang summer no nagpatigayon sang graduation ng mga bulutuan naton sa kolehiyo and also mga senior high graduates naton no nagapangita sang trabaho. Pwede gid sila no makapakig-angot sa Peso Iloilo kay may mga ginatanyag dira or may mga postings dira no sang job vacancies. Actually po kung landawon naton 3,000 ka job vacancies for 311 lang ka mga job seekers, madamo-damo pa ang dapat fill-inan ng mga trabaho. No? So hindi kit madulaan sa paglaom ang mga Ilonggo job seekers naton kay madamo sa mga bakante nga trabaho. And in fact, Paul, no, even after sang nasambit nga job fair kahapon, subong no padayon ang pag-post sa Peso Province of Iloilo sa mga bakante sa gihapon nga mga job openings no kaangay sang isa ka private company nagapangita sang sales officer, associate accountant
company driver kag utility worker, no? So nagapangita sila and valid no ini until November 19 ang application. Manami gani kiti subong may social media mahapos na correct. pag access sa mga job seekers no sa mga opportunities nila. Pwede nila ma-email like ati sa una nga ti kinahanglan mo gid bala magpadulong sa talatapan ti subong ya Zoom damo sang paagi nga maka-apply kamo subong panyempo. Yes, kag hindi lang job openings ang ginbuksan kahapon, Paul, ha? May ara sang ginhiwat nga anti-illegal recruitment orientation kag trade fair sa Iloilo Provincial Capital, no? So gin-educate ang mga job seekers sa mga mga regarding sa anti-illegal recruitment para sila iti may mga overseas openings nga gin-post, no? So para sila magaida, no, magiyahan kung anong mga dapat nila obrahon and at the same time ano ba lang mga kinamatarong nila, no, once nga mag-apply sila for an overseas job, Paul, no? Okay. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Hope Torichante sa report sa ginpating nga job fair sa Peso Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nami lang kay kada probinsya may efforts gid yan no nga buligan ang mga job seekers naton. Ti ang Peso Iloilo may job fair sa nailigad lang ang probinsya sa Guimaras may digital portal nga ginlunsar para sa mga gusto mag-apply man ng mga Guimaras noon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sang una ya dala ka sang pulo ka resume muna dayon kantuan mo na tanan. Kantuan mo na ang mga opisina nga tingin na target mo bilang applyan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May mga araman nga ti tagpila ka mo nag-apply tapos isa duwa lang makuha. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Nadumduman ko sa una mga 2011 Radyo Pilipinas. sang nag-apply kita. Publiko. May gin-applyan kita nga bangko. 2011 mga siguro mga August. August 2011. Siguro nag-apply kami mga 15. Tapos ambal ko do walang alang na ni. Ambal ko do damo sa amon. Kasi siyempre, Mascom graduate ikaw, ang gin-applyan mo una, TV station. Akon to pasimpalad man lang to. Mangita trabaho mo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Isang Radyo Pilipinas. siguro mga after a week, kabaton ako sang message nga kadto ako for final interview. Ngaling medyo ging kulang lang kita. Kaya ang isa to ang nakaupod ko man for final interview, may experience siya. Isa man ina no sa ginalantaw sang mga employers ang experience mo. Kag ti ano to bangko nga daan to do loans to sa loans to nga department sang isa ka bangko. Kag siyang nakuha. May ano na siya, may experience naman siya sa pag-ubra sa bangko ti kita. Pero ang namanami lang sa to kay ang ang manager nati kon may job opening sa amo na nga sa ila company or sa iban pagidira nila nga damo na nga mga may sa loans, may sa insurance i-consider nila liwat ang akon nga application. Radyo Pilipinas. After 3 months, Publiko. mga 3 to 4 months, nagbukas. May opening. Kag dito ako nakasulod sa ilang nga insurance company. Imagine na from Mascom, nagka-share kita no, sa isa ka insurance company. Radyo Pilipinas. Muna, no, sa mga kauturan ta, ang pagtrabaho, ano man, kinang paswerte man, may time nga ti, ready ka na, pero ang trabaho hindi na ready sa imo kasi may fill in na ang posisyon, may araman time nga ti alang-alang ka
may magbukas naman nga opportunity. So, ano man pangamuyuan nyo gid sa mga nagapangita sa trabaho kung ano gid bala ang para sa inyo. Sa totoo lang kabudlay gid magpangita sang trabaho. Kag kung makasulod na kamo sa trabaho, damo man kamo sang adjustment sina dira. Kapin pa kung baguhan ka. Buinas ka lang dira kung ang mga magulang mo da sa trabaho gina-guide kanila. Ano abi kung nabutang kabi sa mga nauna sa imo nga di mo kanila yung assign nila da sa trabaho tila inaman na yung istorya. minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Makaupunta sa piyak na linya ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, si Police Major Sheila May Sangrines. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon po, kahit maayong hapon sa kanan. Ma'am, kamusta ang preparation sa ICPO sa nagahilapit ng ondas? All set na kita, no? Kaga 100% ready na ang mga kapulisan sa ICPO para mag-checkyan sa aton pag-obserbar sa undas sa sinilatuig akong pisa minatay. Okay. Ma'am, mga pila ka personnel ang i-deploy naton kagani anong mangin focus ang ICPO sa pagpatuman sang katungdanan ninyo, Major Sangrines, ma'am? Ginatos no sa mga katapo sa Iloilo City Police Office ang serbisyo no pag magabantay sa ang focus ka is of course ang mga nagkalina idaton nga mga cemetery, both public and private, ang aton mga pila ka mga sister nga mga palumbarya diri mga memorial parks naton kag even mga terminals na mga deployment kita. So sa mga dalagko nga mga cemetery kag sa mga pila natin ka mga terminals may i-establish kita ng mga police assistance desk no ito ang iba na mapuli pala sa ilang mga case of addiction get kapag pa ko nga din sa Iloilo sa mga probinsya, mga kabaluhanan. So mapagbiyahe sila. That is why ang aton na focus is hindi lang sa mga patsyo natin diri but even sa mga terminals kami hilagaw pauli no para na dito sila yung makapamalagdong kag makabisita sa ilang mga tayo. Based sa inyong observation, ma'am, anong mga masami challenges ng PNP naton sa pagpatuman sa seguridad no sa sementeryo kag mga places of convergence? Basic experience natin is usually hindi mo mapakta nagadulungan sila no kadto sa especially ang activity 31 tagit kat ang number 1. Okay. So kung gagawin mo to ang concern tagit diri is ang pagpangbiktima sa pickpocket, kag ang paginutop sa tao, ang management sa crowd, kag ang pinaka-concern sa mga makabit natin mga immune-compromised na mga makato sa patyo na maglaing pamatsyag. So, hindi lang ang atong deployment is upod natin ang pinaka mga volunteer groups natin emergency responders sa established natin yung police assistance desk kay dapat readily available no ang mga police kag ang aton yung mga katapo sa medical team para na makaresponde kung may nagasinabad, may nagagamo o may masalawayon nila, may police na magkatupag kung ginanganan ni arestuhan ni ang maaresto. Kung yung maglain naman pamatsag, right din na dem tagaan sa first aid o kung kinanglanon dahil na pag-checkyan o pagbulong. Nakita natin, ma'am, amugin ni ang mga inadlaw, no? Na-mention mo, October 31,
November 1 ngati damo gid ang bultos ng tao nga nagapadulong no sa mga sementeryo. Paano nato ni address ini ma'am ang mga kaso abi sa mga pickpockets sa sining mga places of convergence kag sementeryo? So nilo ano na kita nag-appeal na kita nga ang tanan mag-checkiran gyud lang ginakagamitan personal nila mga belongings kung magkatong sila sa mga patso kag even ang ilang mga salakyan nga kung mag-park sila kag kung may mga gamit nila o pwede mga manalon nga mga kagamitan hindi na pagbilin sa mga sakyan nila kag even ang mga balay nila no ang ilang mga pulian nga ibilin make sure ba nga secured kag safe kag kung pwede matulungan sila may tao na ibilin mas maayo gyud para hindi man pagsibawon sa ibang mga tao, especially kawatan, ang ilaga, ang mga panimalay gabayaan. So, wala ba sila, may deployment, nagkitabalaan sa mga personal mag-suksok sa civilian clothes, ang mga interpersonal pa, para wati maglibot kag mag-monitor sa existence o kung paglagaw man sa mga kawatan. Kaya pag deployment kita, sila may deployment kung malaan nila nga may oportunidad kag daw hindi hugot ang pagchikyan sa isa ka lugar kag ang mga tao daw hindi man abo na ka-alerto. So may tendency gid nga kung mga oportunidad mag-ugyod sa ila makapang-biktima gid sila. So muna nga may mga patrol kita nga mag-provide sa visibility at the same time, may mga interpersonal kita nga magalibot kag mag-monitor sa mga kaninain nato ng mga sekretaryo kag mga terminals. Kag dapat may baluan naman Major Sangrines ma'am no sa aton mga kauturan ng mga bawal kag mga hindi dapat balang dalon para ngati hindi sila ma-hassle sa pagsulod nila sa mga sementeryo. Yes, amo na nagkapangayo di kita na bulihan ninyo sa katapo sa media para ipalabot na para hindi sila mahulaan aware sila sa mga hindi pwede nila ganoon kaya hindi nila pwede ibrahon susunod sa aton mga sementeryo o palibot sa sementeryo. Ma'am, anong guidance ni Police Colonel Kim Ligada ang aton City Director diri sa syudad no sa kapulisan natin bantay magapatuman sa seguridad sa sining undas? Expectar kami na mag-full alert ang tanan ng mga kapulisan. So matutokit kita na wala kita sining insidente nga ma-report diriya sa syudad sa Iloilo kasunod sa pag-obserbar natin sa atong pista tay or undas sa karon na tuig. Lastly, Major Sangrines ma'am, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Sa mga pamumuno, gapangayo kita sa kooperasyon, kagsuporta, kag even ang paghangot sa mga ipatuman natin yung mga security measures, especially sa mga untras kag exit sa aton yung mga sementeryo. And at the same time, ga-appeal lang kita, be responsible kag alerto sa pangyayamagay secure sa aton mga kagamitan. Kag make sure na ang mga hotline number natin na 24/7 ginabantayan na ginamonitor sa atong duty personnel radio operator ara sa ilang sa tagsa ka mga cellphones. So sa liwat madamo iti salamat kag kabay pa matapos ilinyo nga itong celebration nga safe, orderly kag maging makabit nato yung meaningful para sa ating tanong-tanong yung mga inungos. Madamo gid salamat Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Batian mga kabiyanan si Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sa ICPO. Ginatos ka personnel sa ICPO ang i-deploy sa pagpatuman sa seguridad sa undas. Halong mo sa mga pickpocket o mga kawatan nga daan way giniya sa obrahon nga insakto mangita lang niya sa oportunidad dito sila pagtagaan oportunidad nga mangawat ng mga tao lang nga mapahapos lang mangawat lang para ngati kunanod ang kinahanglan nila sa ilang mga adlaw-adlaw ang nang gamito nila. Muna nga hindi mo mapaso lang mga kauturan tabi lang for example labi madakpan yung kawatan. Wow.
Kulang na lang na pustakan ang kriminal. May mga ka-civilian man, mga civilian clothes ng mga pulis, magabantay. Kung manawat ka dapat tupad mo pulis, di tapos kagad. Or ang budlay, kung ang testingan mga kawatan, pulis. Sigurado, ganyan mapriso kang ginayon. All set naman ang ICPO sa mga ipatuman ng mga security measures kada tuig, no? Muning ginahimo sa PNP kita nagapadulong kita sa aton nga mga pinalangga nga nagtaliwan sila iway lang anay kay sila mismo ang maka-secure sa aton nga mga sementeryo, mga places of convergence para mangin talunsay ang pagdumdum naton sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan. 39 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa mga ginikanan, mayugid nga kada adlaw, no? Tagaan nyo gid sang oras ang inyong kabataan nga may istorya nyo sila. Dapat may open communication ka mo para nga may baluan nyo bala kung anong nagkatabo sa ilang pag-eskwela. Dapat may time gigita nga mapamatian ta sila. Sila mismo bala makashare sa ilang mga na-experiensya. Mambal sila nga at tay budlay gid ang exam kay ina. Tay may nakakrush sa akon. Aba. Ito na yan. Pero iba na yan. Huwag niya kapanugid. Importante gid nga may open communication ka mo. Kaya nga ning natabo sa Oton National High School. Viral subong, no? Trending ang ini nga balita. Ngati may ginaligar mga maestro ng pangmulistya. Conduct unbecoming ini para sa mga manunudlo. Ito ginasaligan kamo dira nga kamo ang maga-guide sa mga kabataan, kamo da matudlo sang insakto. Sakto ni balang Sus Mariuser. Kabay pa nga aksyonan ini sang Department of Education. Mga muni nga klase sa mga itabo yan, hindi gini dapat pagpalampason sa Department of Education. Aksyonan ni dapat dayon. 40 minutos makaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging malatag, Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginalal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibanta. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet o Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Of love, we're cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Payabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros.
Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahonan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso ba ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 51 minutos, magaligid sa takdang alas 2 sa hapon, padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Karon alas 3 sa hapon, no? Dugay-dugay. Kapis kag akla naman ang giwat sa ilang earthquake kag tsunami drills. Inasa gyapon inisyatibo sang Office of Civil Defense Western Visayas. Inabangod man sang sunod-sunod nga lingog. Takos pagid ang handaan sa mga kauturan tayo. Kaso nga maglinog, kaso nga mag-tsunami, ano ba lang dapat nato nimo? Minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon, mga kabiyanan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio Mr. Rochelle Johnson Tahero, sa transmitter Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba ito ang malabing isiging na kasayra? Ulat, ublag, tugtog sa masunod natin na pag-ulog danay sa Bantay Banwa.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng